Maniniwala ka ba kung sasabihin kong isang musiko ang dahilan kung bakit ka may personal computer, internet at smartphone ngayon? Medyo wild, di ba? Pero kung sisipatin natin ang pinagmulan ng pagkakaibigan ni na Steve Jobs at Steve Wozniak na founders ng Apple Incorporated na nagsimula ng personal computer era at kung paano nila pinanday ang ideyang magbabago sa sangkatauhan, makikita nating may kakaibang linya ng koneksyon. Ganito ang tinatawag na butterfly effect. Ang munting pagaspas ng pakpak ng paru-paro sa isang lugar, maaaring magdulot ng bagyo sa kabilang dulo ng mundo. At kung susundan natin ang pahina ng kasaysayan, may isang tanong na halos walang nagtatanong. Kung walang Bob Dylan, magkakaroon kaya tayo ng personal computer? 1960s. Sa gitna ng US folk scene, lumitaw si Bob Dylan. In the north, in the town, my own children have grown. Payat, tahimik, parang laging nagmamadali. Pero may daladalang katotohanang hindi kayang isulat ng ibang tao. Ang kanyang mga kanta ay hindi lamang awit, mga manifesto ito, mga tanong, mga tula, Yes, and how many years and some people exist before they're allowed to be free. mga mensahe. The line it is drawn and the curse it is cast. The slowest one now will later be fast. At noong dekadang iyon, libu-libong kabataan ang nabuksan ng isipan. Kasama doon si Steve Jobs, isang teenager sa California. Sa mga interview niya, sinabi niyang diretsuhan, Bob Dylan was my hero. He changed how I saw my life. Doon nagsimula ang ideyang pwede kang maging iba at yon ang naging puso ng Apple. Come writers and critics who prophesize with your pens, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win, for the times they are a-changin'. Pero bago pa nila mabuo ang Apple, kailangan muna nilang magkakilala. 1971. Si Steve Jobs, isang payat, tahimik, medyo intense na bata na mahilig sa electronics at spiritual books. Si Steve Wozniak, isang certified genius sa engineering. Mahiyain pero mapaglaro. Ang tulay sa kanilang dalawa, isang kaibigan ni Woz na nagsabing, Pre, may papakilala ako sa iyong kakaibang utak. Pareho kayong rebelde. Pagkita nila, parang nag-click ang dalawang pirasong puzzle. Hindi dahil pareho sila ng edad, hindi dahil pareho sila ng trabaho, pero dahil pareho silang nabighani sa iba't ibang ideya, sa creativity, at sa counterculture. Isa sa mga unang banding nila, guess what? Bob Dylan. One more cup of coffee before I go to the valley below. Pareho silang fan. Parehong kabisado ang mga lyrics. Parehong nangongolekta ng bootleg Dylan recordings. When I met Steve Jobs, he didn't have albums. I brought him to my house and I showed him the liner notes that are very strange of things Bob Dylan had written, and then Bob Dylan's lyrics and songs, and Steve took them all home and became a big part of our life. Naging banding nilang dalawa ang pagsa-soundtrip at pag-i-interpret ng mga lyrics ni Bob Dylan. At palagi nilang sinusundan si Bob sa mga live performances nito. Hindi ito basta simpleng fandom. Ito ang shared language nila. Isang wika ng pagiging outsider, ng pagtatanong, at ng paglikha ng sariling daan. Steve was more thoughtful than most people. He cared about things having meaning in life and not just being liked and popular. He's not into the popular stuff, so was I. Sa mga lumipas na taon, ang pagkakaibigang ito ang magiging pundasyon ng tech company na magpapabago sa mundo. At kung iisipin natin, kung walang Dylan, wala siguro silang mutual obsession, siguro walang instant connection, siguro walang Jobs-Woz tandem, siguro walang Apple One at walang personal computer revolution. Ito ang unang pagaspas ng pakpak. Hindi tulad ng ibang tech innovators noon na sumusunod lamang sa sistema. Sina Jobs at Woz ay may dalang kakaibang kombinasyon. Si Wozniak, ang henyong engineer na kayang bumuo ng complex circuits na tila napakadaling gawin. Pangarap niyang makagawa ng sarili niyang computer. Si Jobs naman, ang visionary na kayang makita ang pangangailangan at gusto ng mga tao. Pangarap naman niyang gumawa ng impact sa mundo.
Pero pareho may impluwensya ng isang prinsipyo na matagal na nilang naririnig sa mga kanta ni Dylan. Maging totoo, maging malaya, at huwag matakot maging iba. Bob Dylan wrote songs like poetry. You have to figure out what symbols and between the lines mean and strange things. How did this come out of a person's head? And it was unusual. And to us, we discussed it and we decided Beatles music is nice and good, but Bob Dylan had words that had meaning to life that you could actually base some of your own philosophies on, and that was important to both of us. Ito ang DNA ng Apple. Ito rin ang dahilan kung bakit nila tinanong ang pinakamahalagang tanong. Bakit hindi rin magkaroon ng computers ang mga ordinaryong tao? Habang iba ay gumagawa ng computers para sa gobyerno, mga korporasyon at militar, sina Jobs at Woz ay nag-isip para sa mga tao, para sa mga nagsisimulang creator, para sa mga misfit, rebel at dreamer gaya nila. Ang Apple I at Apple II ay hindi produkto ng isang giant corporation. Hindi ito gawa ng mga team of scientists and engineers. Ito ay bunga ng pagkakaibigan, ng pagmamahal sa creativity, ng pagiging mapangahas, ng ambisyong pagkone-konektahin ng mundo, na inspirasyon ay spirituality at counterculture. Is everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. And you can change it. You can influence it. You can build your own things that other people can use. Kung wala ang mga ideyang nakuha nila sa mga liriko at musika ni Dylan, baka hindi nila nagawa ang lahat na nakamtan nila. At siguro wala tayong smartphone, laptop, podcast, digital music, at social media. Dahil lahat ito ay nag-ugat din sa personal computers. Ang personal computer ay produkto ng isang pagkikita, na produkto ng isang shared inspiration, na produkto ng isang musikero, na produkto ng isang panahon. Ito ang butterfly effect sa pinakamalinis nitong anyo. Ito ang pinakamahalagang mensahe dito. Si Bob Dylan ay hindi gumawa ng computers. Hindi siya engineer. Hindi niya kilala si Jobs at Woz. Pero dahil sinuong niya ang pagiging totoo sa kanyang craft, naging iba siya at nilawakan niya ang isip niya, naapektuhan niya ang dalawang batang lalaki na magbabago ng 8 bilyong tao. Yaan ang impact. Yaan ang kapangyarihan kapag ginawa mo ang best mo sa lahat ng bagay at kapag nabubuhay ka ng may misyon at may saysay. Kaya ang tanong, ano kaya ang pwede mong maging impact kung magpapakahusay ka rin sa craft mo, sa talento mo, sa mission mo? Hindi mo kailangang sumikat. Hindi mo kailangang maging milyonaryo. Oh, may pambigay na naman ako. Hindi mo kailangang maging celebrity. Another one. Another one. Another one. Another one. Pero kailangan mong maging totoo, maging consistent, at maging excellent sa mga ginagawa mo. Really? Dahil hindi mo alam kung sino ang may impluwensyahan mo. Hindi mo alam kung paano tatama ang ripple mo sa ibang tao. At baka yung taong yon, siya pala ang susunod na magbabago ng buong mundo. Kung gusto mong magkaroon ng epic life, hindi mo kailangan ng perfect timing or perfect plan. Ang kailangan mo lang, gamitin ng walang hiya, walang takot, at walang kompromiso ang talento mo. Magpatuloy kahit mahirap, kahit salungat pa ang nakakarami. At hayaang kumalat ang epekto mo sa mundo. Minsan ang pinakamalaking bagyo, nagsisimula sa pinakamaliit na pagaspas ng pakpak. Maging totoo, maging malalim, at maging malikhain. Hayaan mong ang maliit mong pagaspas ngayon ay maging bagyong magbabago sa mundo bukas.